Nagsampa na ng reklamo si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban sa DPWH District Engineer na si Abelardo Calalo. Sa puntong ito mga kausap natin si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Salamat po for taking our call. Tanghali po, ma'am. Hello, Kong. Pasin. Magandang tanghali po. Ayan po. Salamat po. Konting pihit lang po para hindi po tayo putol-putol. Kong? Kong, hingi lamang po kami ng dagdag na detalye dito sa inyong isinampang kaso laban kay DPWH District Engineer Calalo. Wala po bang ibang damay rito gaya ng iba pang opisyal o kontratista? I-final namin po ay nagbibigay ng provision to add others to the case. At sa tingin po natin, lalong maganda pag si D.E. Calalo ang maging state witness para siya na po mismo ang tuturo sino ang dapat managot sa mga substandard projects ng 1st District ng Batangas. Can you give us a background story, Kong? Paano po ba? Balikan nga natin, paano nagsimula itong tangkang panunuhol po sa inyo? Nag-text po si D.E. sa aking staff sa Friday morning kung pwede niya po akong puntahan. At nung nag-meeting po kami, isinasalaysay ko po kanina na si D.E. ay maaga sa aming konversasyon. Nagbanggit na may mga gustong magpadala ng suporta sa akin. Na ito po ay nakita ko isang euphemism para sa SOP. Ang ibinigay po ni DE na support na may 3.1 M sa Friday na yon ay may kasama ding resibo para sa tatlong mga proyekto na nasa halaga ng 104 plus million pesos. Meron din pong isa pang contractor na willing daw magbigay ng 15M sa kinabukasan at sinabi daw po ni DE na yung ibang mga contractors ay nakausap na niya at willing na willing pong magbigay ng 5, baka kahit na iba 10% ng cost ng project sa akin kahit na na-award na sa kanila ang kanilang mga kontrata sa budget ng ating distrito ng nahigit kumulang pong 3.6 billion ngayong 2025. Medyo na-surpresa po ako sa kanyang straightforwardness sa akin pero yun po sa tingin ko ay isang sign na laganap po talaga ang ganitong mga kalakaran sa DPWH. So, Kong, this was the first time you're meeting this district engineer. As in, first time yung nagharap at nagkausap, ganun kagad? Actually po, in our inspection of the 1st District's project, we have been working with D.E. Calalo. Okay. And he has actually been a little candid with us also in the past about the interference of other parties in the planning and awarding of DPWH projects. I can say po na very open ang mga tao sa DPWH sa mga kalakaran na ito. Bagong upong congressman pa lang po ako, marami na pong mga lumapit din na mga kontratista sa Batangas na humihingi ng mga kontrata na dapat wala naman pong kinalaman ng congressman sa pagpili ng mga kontraktor. Pero ang nalaman ko po ay marami daw pong mga bidding na hindi pala talagang competitive. Ang nangyayari po ay nag-uusap ang mga bidder at saka ang sabi daw, ang mga congressman ay pumipili ng winning bidder. So, halata po, bilang first-termer, syempre kayo po, first time nyo naririnig to. So, parang nailatag sa inyo, abay, ganito pala yung kalakaran talaga sa mga nakalipas na, na taon, na terms and Congress. Opo. Ang isang mababanggit ko po ay unfortunate din na wala masyadong incentive sa DPWH para hindi maging corrupt dahil sabi daw, ang costings sa approved budgets ng DPWH ay nagpa-factor in na ng 10 to 20% share ng congressman. At least sa 1st District ng Batangas. Kaya kung hindi daw kukunin ng congressman ang 10 to 20% na ito, may iba daw kukuha.
At ito po ay isang dahilan din na sinofocus natin ang ating diskusyon sa reforma ng DPWH system. Kahit na palitan natin ang isang empleyado sa DPWH, kahit na ang congressman ay hindi tatanggap ng SOP, ang nasabi daw po sa akin ay hindi pa rin magkakaroon ng tunay na bidding ang mga DPWH projects sa first district ng Batangas kung hindi natin babaguhin ang sistema. Saan daw ho napupunta pag hindi kinuha? Pero siguro kayo ho yung una munang hindi kukuha. Kaya baka wala pa naibigay na pangalan. Baka ina-accept naman, kinukuha naman lahat ito, tinatanggap ng mga nakalipas na kongresista. Hindi po natin alam yung mga nakaraan. Pero nakita natin na maraming mga substandard na mga proyekto. Yes. At kaya po tayo nakarating dito dahil ini-inspect ko yung mga substandard at tinatanong ko bakit hindi ito kinu-question ng DPWH. At siguro po kung ang isang kongresista ay nabigyan ng SOP, hindi siya pwedeng maglakas loob na mag-question ng mga proyekto. Correct. Pero ang dahilan din na tinitipid ng mga contractor ang mga proyekto ay dahil kailangan din nilang i-factor in itong 10 to 20%. I'm sure po before kayo pumasok sa politika, ay marami na kayong alam na kwento rin po bilang ang background niyo po ay talagang nasa politika ang family. Pero ito na yung realidad. Humarap na sa inyo yung realidad. What were you thinking? Ano yung tumatakbo sa isip mo bilang bagong public servant na ganito pala talaga ang kalakaran sa ating pamahalaan? Gusto po na noon hindi naman ganito ang kalala. During the time of DPWH Secretary Babe Singson, hindi naman daw po ganitong kataas din ang tinatanggap ng mga congressman sa mga contractor. Although perhaps for a long time that has already been the practice in the Philippines, it has gotten worse. And that thankfully the President's SONA has given an urgency to reforming the DPWH. And I think that if there is willingness to do it, then the DPWH certainly knows how to fix these problems. Ano po ang masasabi nyo sa pahayag nga ng DPWH na deeply concerning yung insidente at nakahanda silang makipagtulungan sa investigasyon? Sa tingin ko po, hindi kailangan ng investigasyon. Ang kailangan po ay inspektahin natin lahat ng mga nagawa ng mga proyekto, yung mga kulang na materyales ay ipakompleto natin sa mga kontraktor at kung kailangan magsampa ng mga kaso sa mga hindi po gumawa ng tamang mga proyekto para sa darating na budget, dapat natin tanggalin ang mga questionable mga proyekto na walang feasibility study at ang mga benchmark cost ng DPWH ay dapat ibaba din. Kasi totoo po ito, kung ikumpara nyo yung costing ng ilang mga DPWH projects sa mga projects kahit ng mga ginagawa ng mga local governments, mas mahal dihamak ang DPWH kaysa sa mga provincial or municipal governments. Kaya kung ibaba lang ng DPWH ang kanilang mga costings sa kanilang mga proyekto, mapipilitan din ang mga contractor na hindi na magbigay ng ganyang kalaking mga SOP sa mga politiko. Ito pong si D.E. Calalo, abay willing po ba siyang makikooperate dito po sa mas malalim na investigasyon na gagawin po para makatulong na magkaroon ng reforma sa ating sistema? Hindi pa makapagbigay ng komento si DE dahil I sympathize with him na medyo marami pong nangyayari ngayon. I hope though that he will give careful consideration to how he can contribute to reforming the DPWH. At ako po ay personally naaawa po kasi alam kong siya ay isang miyembro lang ng isang mas malaki pang sistema at may mga mas guilty pa, may mga bigger fish pa na dapat pong hulihin kaysa sa isang empleyado ng DPWH.
Simula pa lamang po ito ng laban. Ano pa po ang maaasahan namin sa inyo pagdating nga po dito sa kasi kayo na first hand, kayo na mismo ay nasuhulan, nakita nyo na talagang may problema, systemic ang problema. Ano pa po ang pagtutuunan nyo ng pansin at tututukan para masigurong magiging maayos o maiko-correct ito po nga nangyayari sa DPWH? Bilang isang congressman, ang ating trabaho ay gumawa ng mga batas. Ang isang batas, ang General Appropriations Act, at sana bababa ng Kongreso ang budget ng DPWH para mapilitan naman ang DPWH na gumawa ng mga pinaplanong mga proyekto sa mas mababang halaga. At pangalawa po, sana ang procurement ng DPWH ay maging mas transparent at ang savings sana ay ma-incentivize din. Hindi naman po dapat kung ano yung budget ay automatic dapat ubusin ito. Kung kaya pong ibaba pa yung mga costs, sana po makakatipid pa ang ating mga taxpayers. Maraming pong salamat sa inyong oras, Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste.